pwede pa itong mag-negative, pwede ding madagdagan, depende sa movement ng mga nito. Kasi for example dito, ang profit ko dito as of now is 481. Dito naman sa move R is 27. Pero hindi ko muna i-close to kasi tingnan ko muna yung movement niya, tsaka na ako magbenta. For example dito, gusto kong magbenta bandang dito, mag-set ako ng price. Disclaimer lang mga boss, I'm not a financial advisor or a financial expert, and this is not a financial advice. This video is just for educational purposes only. I just want to share ideas and things I have learned in crypto digital currency world. If you're interested in trading cryptocurrency and want to learn more about crypto, I encourage you to do your own research or JOR. There's a lot of information on the internet nowadays. You can research it on Google or YouTube. Important note, for newbies, to avoid scams, study first and learn how to trade or buy and sell crypto by yourself. Don't make a transaction through PM on Facebook or WhatsApp and other forms of communications in social media or other same platforms, unless you know that person very well. Research first the basic topics such as price action, candlestick patterns, support and resistance, trend lines, technical indicators, technical analysis, and many more. You can type these topics in Google to research for it before starting to trade. We can only buy, sell, or trade crypto from legit and the best crypto exchange websites such as Binance, Coinbase, Bybit, etc. I recommend first to use Binance as this is the legit and the most popular crypto exchange website as of now. That's why you will have to do your own research or JOR and trade at your own risk or TAYOR. Para sa mga newbies po, para iwas scam, aralin nyo po muna ng mabuti kung paano mag-trade or mag-buy and sell crypto sa internet. Dapat kayo mismo sa sarili nyo ang mag-trade para iwas scam. Mag-aral po muna kayo sa mga basic topics tulad ng price action, candlestick patterns, support and resistance, trend lines, technical indicators, technical analysis, at marami pang iba. Pwede nyo lang i-type sa Google yung mga topics na yan para mag-research tungkol dito. Makakabili lang po tayo sa mga legit at most popular na mga crypto exchange websites tulad ng Binance, Coinbase, Bybit, at marami pang iba. Search nyo lang sa internet ang mga legit at most popular crypto exchange websites. Pero I strongly recommend na magstay ka muna sa Binance kasi ito yung pinaka-legit at most popular crypto exchange website as of now. At paalala lang ulit na wag kayong makipag-transact through PM on Facebook, na nag-PPM through Facebook or contact on WhatsApp and other forms of communications sa social media or other same platforms, unless kilala nyo yung tao na yon. I strongly recommend na kayo mismo ang mag-trade or mag-buy and sell ng crypto digital currency online para iwas scam. That's why na mag-research at mag-aral ng maigi muna bago mag-trade sa crypto. Hello mga boss, para sa mga wala pang account sa Binance, ituturo ko sa inyo kung paano mag-register dito. Para sa mga beginners, ang Binance ay world's #1 online broker para sa mga crypto or crypto exchange website kung saan pwede kang bumili at magbenta ng crypto digital currency. You can learn more about crypto, i-google nyo lang. Kasi sa video ito ay mag-focus muna tayo kung paano mag-register sa Binance as a beginner. Tara na mga boss. Okay, dito mga tol is punta lang kayo sa Binance website. I just put the link on the description below. Dito sa Binance, either i-click mo itong sign up with email or phone or continue with Google. Yung sa akin is ano lang, or pwede rin dito continue with Apple. Sa akin is yung nag-sign up ako, matagal na yon, parang ito lang ang ginamit ko, continue with Google or ito lang. Pero depende na yan sa inyo. Same naman ang pareha lang ang output nila. I-follow nyo lang ang instructions pagkatapos nyong mag-click either dito or dito. At dito, like for example, kung ito ang pipiliin nyo, continue with Google, click nyo to. At pagkatapos ay ito ang lalabas. Kung meron kayong ibang email, select nyo lang kung ano ang main email na gagamitin nyo sa para sa
Binance. Sa akin is ito ang gagamitin ko, so i-click ko to. By the way, nag-create lang ako ng isang backup email or dummy email para ipakita ko sa inyo kung paano ito gagawin. Pagkatapos ay lalabas ito, confirm you want to sign in. Click nyo lang yung confirm. Pagkatapos ay pwede nyo ring ilagay ang code na ito sa pag sign up nyo para magkaroon kayo ng discount sa lahat ng trading fees nyo. By the way, yung link is nilagay ko lang sa description below. Pagkatapos ay i-click tong confirm at created na yung account mo. Pwede nyo ring i-click yung stay updated with our campaigns and special offers, at pagkatapos ay i-click nyo tong done. And then pwede nyo i-click tong don't show this message again on this device. By clicking yes, you can stay logged in for up to 5 days on this device. To revoke your login status, log out of your Binance account on this device. At pwedeng mag-login ang account nyo for 5 days dito sa Binance kung i-click nyo tong yes. Nasa sa inyo na yun kung either i-click nyo to or not now. Pero sa akin is gusto kong mag-login up to 5 days para tuloy-tuloy yung trading ko. I-click ko na lang tong yes. At pagkatapos is i-comply mo lang tong mga requirements na to. Nakalagay dito is let's get you verified, select your residency and follow the steps. Complete the following steps to verify your account in 7 minutes. Personal information, government issued ID, liveness check. Click nyo lang tong how to verify my identity para mapanood nyo tong video instructions on how to verify your identity or how can you apply for a KYC here in Binance. So click nyo lang to para makita nyo yung video una. Sa akin is na-download ko na tong video, i-play ko lang para makita nyo yung full screen. So ito, i-play natin siya para panoorin nyo muna to bago nyo i-comply yung requirements para magkaroon kayo ng idea kung paano gawin. How to complete identity verification. What is identity verification? Identity verification, or Know Your Customer (KYC), is designed to protect user accounts against the misuse of financial accounts, such fraud, corruption, money laundering, and terror financing. Why do I need to complete identity verification? Binance requires users to complete identity verification to increase their account security. You can enjoy a higher limit of your Binance account after verifying. How to complete identity verification? Log into your Binance account and click User Center Identification. Here, you can see Verified, Verified Plus, and Enterprise Verification and their respective deposit and withdrawal limits. The limits vary for different countries. You can change your country by clicking the button next to Residential Country Region. Click Start Now to verify. Select your country of residence. Please ensure that your country of residence is consistent with your ID documents. You will then see the list of verification requirements for your specific country or region. Click Continue. Enter personal information. Please make sure that all the information entered is consistent with your ID document. You won't be able to change it once confirmed. Next, you will need to upload pictures of your ID documents. Please choose the type of ID and the country documents were issued. Follow the instructions to upload photos of your document. Your photos should clearly show the full ID document. For example, if you're using an ID card, you have to take photos of the front and back page of your ID card. After uploading the document photos, the system will ask for a selfie. After that, you need to complete face verification. Please do not wear hats, glasses, or use filters, and make sure that the lighting is sufficient. Alternatively, move your mouse to the QR code on the bottom right to complete the verification on the Binance app instead.
Scan the QR code via your app to finish the face verification process. After completing the process, please wait patiently. Once your application has been verified, you will be notified. Secure your Binance account today to enjoy higher limits. Ipapakita ko sa inyo ang aking account para makita nyo kung ano ang dashboard ng verified account, kasi sa akin is ano na siya, verified na, kasi matagal ko nang kinumply yung mga requirements, at ito ang verified account ko. Nag-login ako sa sa dashboard sa Binance account ko, at clinic ko lang yung yung parang profile icon dito, yung katulad ng itsura nito, at dito kayo sa click nyo lang tong identification. Sa nakita nyo is verified na ang aking account. Kung wala pa kayong kung hindi pa kayo verified, is click nyo lang to and then click nyo tong identification at i-comply nyo na lang yung mga requirements katulad ng nakita nyo sa sa video. At dito verified na ang account ko. Kung verified ka na, is ang limit mo is $50,000 ang ma-transact sa account mo daily. Fiat limit of $50,000 daily. Ito ang personal information, government issued ID, facial recognition. Ang ginamit ko lang na ID is yun lang sa driver's license ko, at na-verified naman siya. Dito sa verified plus, ibang level na naman ito. Mas malaki ang pwede mong i-transact daily, kasi ang nakalagay dito is ang kanyang limit is 2 million USD daily. Ang requirements is yung proof of address, at saka dito is siya, unlimited fiat transactions. So ang nakalagay dito is fiat deposit and withdrawal limits siya 50,000 daily, pero ang crypto deposit limit is unlimited. Dito naman crypto withdrawal limit is 8 million USD daily. P2P niya transaction limits is unlimited. Yung verification ko is yun lang regular na verification, kasi ang limit ko is lang 50 ang pwedeng ma-transact. Pero kapag verified plus ka, ang limit mo is sa fiat is 2M. Hindi ako 100% sure, baka sa to sa deposit. Kung meron kayong nalaman, paki-comment na lang below. Pero ang kanyang fiat transactions is unlimited. Ito ang ginamit ko na driver's license, ang ID na ginamit ko. So ito na mga boss, ito ang itsura ng dashboard mo kapag verified ka na. At dito kayo pwedeng mag-trade. Kung gusto nyo nang mag-trade, magsimula muna kayo sa spot trading. Huwag muna tong futures, kasi napaka-risky to. Risky din ito, pero hindi masyado tulad nito, kasi merong tinatawag na liquidation. Pwede maubos lahat ng capital mo. Pero I recommend mga boss na kailangang mag-research muna kayo sa basic price action, basic candlestick pattern, basic technical indicators, basic charting before kayo magsimula na mag-trade sa spot. Kailangan yung matutunan lahat yun para meron kayong idea kung paano gawin, kasi yun ang mga basic. Mas talaga yun mga boss, kailangan talaga yun before kayo magsimulang mag-trading sa sa spot. At dito, bigyan ko na lang kayo ng idea kung paano mag buy and sell sa sa Binance, paano mag buy and sell ng crypto sa Binance. Dito sa dashboard nyo is click nyo lang tong
trade at saka punta kayo sa spot. Dito huwag mo na ito kasi napaka-risky ito sa futures. Pwede na kayo dito kapag marami na kayong experience kung paano mag-trade sa spot. At dito kapag una kayong mapunta sa Binance Spot Trading, mayroong mga instructions dito. Pwede nyo lang i-watch tong mga videos lahat para meron kayong idea before kayo mag-start. Basahin nyo lang tong mga boss para malaman nyo ang mga instructions dito. Dito sa chart, punta lang kayo sa trading view para ang kanyang style sa chart is kapareha doon sa tradingview.com. Yun ang ginagamit ng karamihan ng mga traders. Mapa stock market man yun, ma forex or sa crypto. At wait nyo lang yung chart. Dito mga boss, sinabi ko na kanina, kailangan nyo munang malaman yung before kayo mag-start sa trading, crypto trading, kailangan nyo munang malaman yung basic charting, basic candlestick patterns, basic price action, basic technical indicators sa trading, basic support and resistance. Yun ang pinaka-importante. Pwede nyong i-research yan lahat sa Google or sa YouTube. Anyway, dito sa aking YouTube channel, mag-create din ako ng mga videos kung paano mag-trade using the basic candlestick patterns, the basic charting, basic technical indicators, basic support and resistance. Sa ibang video na yun mga boss. Dito focus muna ako sa overview sa sa Binance, kung paano mag-register at kung paano mag-buy and sell ng mga crypto. At least meron kayong idea. At pinaka-importante din mga boss na mag-start kayo sa sa pinaka-popular na crypto o yung mga bigating crypto na tulad ng BTC, USDT at saka Ethereum, BNB. Yan ang top 3 ng mga crypto. Itong Bitcoin, ito ang tinatawag na king of crypto kasi halos lahat kapag tumataas to, halos lahat sumusunod. Halos lahat ng crypto kalimitang sinusunod. Kapag bearish naman siya, usually ang majority of altcoins bearish din. By the way, ang iba is tinatawag na altcoins or alternative coins. Ito ang meaning ng altcoins or tinatawag ding alternative coins. Altcoins or alternative coins is a term used to describe all cryptocurrencies other than Bitcoin. So other than Bitcoin, ang lahat ng crypto is tinatawag na altcoins. Their name comes from the fact that they are alternatives to Bitcoins and traditional fiat money. At dito sa Google mga boss, marami namang mga lessons dito. Pwede nyo ring i-research ang about nito para mas may idea kayo. So continue tayo. Dito mga boss is I strongly recommended na magsimula kayong mag-trade either sa Bitcoin, Ethereum or BNB, pero mas maganda kung sa Bitcoin muna kasi itong Bitcoin as sinabi ko na kanina is ito ang king of crypto. So dito sumusunod lahat. Ito ang kanyang mga technical indicators. Ito yung mga moving averages at dito kayo i-hover niya lang dito at lalabas yung pangalang technical indicators. Dito nyo pwedeng makapili ng mga technical indicators. I-close ko muna to kasi price action trader kasi ako. Hindi ako masyadong gumagamit ng technical indicators kasi ang technical indicators is lagging indicator. Ito delay ang kanyang signal. That's why tinatawag itong lagging indicator kasi lag siya, pero at least gagamitin ito para support sa iyong bias. For example, kung ang bias ng mga trader is or prediction nila tataas yung market, maglagay sila ng mga indicators kung saan sila mag-entry at saan sila mag-cut loss or mag-take profit. Ang take profit or kung saan ka
pwede nang i-close mo ang trade kung naka-profit ka na. Ang stop loss ay protection yan para in case kung ang crypto is bumaba pa, meron kang stop loss area para ma-protectionan mo ang kapital mo. O ito yon, dito ka maghanap ng mga indicator. Kalagmitang ginagamit ko yung basic lang, yung MACD, kasi mas maganda yung basic, walang maraming chichi-buriche, at mas makita mo yung movement talaga ng price sa trade sa crypto. Dito is MACD ko muna. Pwede nyong i-full screen, click nyo lang to. At dito ang kanyang mga time intervals. Pwede kayong mag-select either 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 4 hours, or 1 day. Kalimitang ginagamit tong 5 minutes to 1 hour is pang scalping to siya. Yung pang madali ang trade ba. Ito namang 4 hours, ito yung kalimitang ginagamit ko. At saka yung 1 day is day trading, yun. Day trading yung sa 1 day. Kasi kada isa nito nag-represent ito ng, for example, 5 minutes. Every candle movement niya is 5 minutes yun. Kapag 4 hours naman, 4 hours din ang candle movement niya. Anyway, maggawa rin ako ng ibang mga videos tungkol dyan, pero dito basic muna, at least may idea kayo kung paano mag buy and sell ng crypto dito sa Binance, sa Binance. Pwede nyong i-uncheck yung iba para kung alin ang gusto nyong piliin. At saka pagkatapos is i-save nyo lang. Kinuha ko lang tong volume para mas clean yung chart. Dito mga boss is sa sinabi ko na kanina is price action trader ako. Mas hindi ako masyadong naglagay ng mga indicators dito sa taas, dito lang sa ilalim, katulad ng RSI, MACD. Usually ito ang ginagamit ko, itong dalawa lang, MACD at saka RSI. Dito is sa nakita nyo dito is maglagay ako ng trend line. Ang trend lines is nagrepresent yan as a support or resistance, tulad nito. Nag-slanting siya, maglagay ako ng trend line dito. Ito yon line. Kapag yung price niya is lumagpas sa trend line na nilagay ko, meaning yan ang buy signal, pwede kayong bumili pagkalagpas ng trend line, or pwede nyo ring i-wait na. Example, maglagay ako ng trend line dito. Yan. Kapag ang price dito is lumagpas siya pataas sa trend line, for example dito, magiging siya, buy signal. Pwede na kayong bumili. Pwede rin kayong maghintay na mag-retest siya. Meaning kapag ang price is tumaas at bumaba naman at mag-touch or malapit sa kanyang trend line, dyan kayo papasok or mag-buy kayo or mag-entry. Depende sa strategy nyo. Malalaman nyo yan later on sa iba ko pang mga videos. Pwede nyong i-change yung color. Ito yung major support niya sa 1 hour time frame. Meaning support is yung ang price kapag nag-bounce. For example, yung bearish movement, ito yung price is bumaba. Pero yung next candle, yung green, yung next candle is siya, nag-bounce siya, hindi siya lumagpas.
below sa below sa low nito na candle, kasi ang candle is meron siyang low, ito yung weak low, at merong open at close. Ito yung close niya, open. Malalaman nyo yan sa iba kong mga videos. Ito yung support din niya kasi nag-bounce din yung price dito at saka umangat na naman. Yan ang tinatawag na support, kasi kapag nag-bounce yung price is support yan. At dito naman sa area na to is resistance, kasi nag-bounce din ito, resistance ito, nag-bounce ang price. At saka dito nag-bounce din ang price, pwede nyong lagyan ng guhit yan. Yan ang resistance, ito ang support. Ang basic is kapag ang price is lumagpas sa resistance, pwede na kayong mag-buy, at ang stop loss nyo is pwedeng below sa support. Pero depende yan sa mga traders. Ang sinabi ko lang dito, pinaka basic lang, kasi hindi lahat naman ng trade ganyan ang gagawin nyo, kasi kapag malayo ang price sa support nya dito, hindi naman pwedeng mag stop loss kayo kasi malaki ang lugi nyo. Depende yan sa indicators na ginamit nyo at sa strategy nyo. Continue tayo mga boss. Dito, ito yung major support niya sa 1 hour time frame, kasi dito as sinabi ko na kanina, nag-bounce or nauntog yung price. Dito siya nag-bounce siya pataas, at pag lapit na naman yan dito sa area na to kung saan nag-bounce yung price niya, is nag-bounce na naman siya pataas. So ito ang kanyang major support sa 1 hour time frame. Ang duration na dito from dito is 5 days. 5 days for 5 trading days. At saka 19 hours. Ma-measure mo ito sa pamagitan nito. Tingnan ko lang anong ngalan niya. Ang pangalan niya is date and price range. Ito pala yun, date and price range. Ma-measure mo ito sa pamamagitan ng by using the date and price range tool. Ito siya. Dito sa trading view, ito siya. Dito mo measure ito 12 hours to, from dito up to here. Pwede nyong i-adjust yung size niya, pwede nyong palitin, at pwede nyo ring i-zoom in at i-zoom out. Drag lang kayo. Ito ang sinabi ko kanina na ako kasi price action trader ako, at saka ang kalimitan ginagamit ko is yung trend line. So dito is siya, slanting siya pababa. Tinatawag itong sa mga patterns is descending triangle, kasi siya nag-slant siya pababa. So dinatawag ko na descending triangle or descending triangle pattern. Marami dyan sa internet. Pwede nila lang kayong maglagay ng basic triangle patterns para i-study nyo. Dito is naglagay ako ng trend lines. Yung price niya is na break siya pataas. Dito na ako, pwede kayong bumili dito, or pwede nyong hintayin na bumalik siya sa trend line, tsaka kayo bumili. Kasi tinatawag itong retest, kasi nag-shoot ang price niya pataas at tsaka bumalik muna dito. Bumalik siya malapit sa trend line. Ang iba is mahulog pa nga below sa trend line bago bago tataas naman tulad nito. Pagka breakout niya is siya, nag-pullback siya, tinatawag itong pullback, kasi yung mga naka-profit na dito is nagbentahan na naman sila, at saka bumaba yung price, at ang iba is dito na naghintay, kasi marami nang bumili dito, kasi ditong part pa lang is nag-accumulate na sila. So pagka breakout is ang kaniyang movement is massive, so dito tumaas lalo yung price. So pwede kayong mag-set kung saan kayo pwedeng mag-sell dito na
sa malapit sa resistance, kasi ang rule is bibili kayo sa malapit sa support. Yun ang basic rule lang muna. Maraming strategy pero yun ang pinaka-basic sa mga traders, especially para sa mga beginners. Mag-buy ka malapit sa support at mag-sell ka malapit sa resistance, or i-close mo na ang trade. Kasi kung nakabili ka dito, sigurong kumikita ka na dito. At ang percentage ng kita mo is at magawa rin ako ng mga videos tungkol dyan. Yung nakabili dito at dito naka-take profit or dito na nag-loss, kapag yung capital nila is malaki din ang kita nila. Dito sa spot is lang mag-buy kayo, pero hindi kayo maka-short. Mag-long lang kayo or mag-buy. Ang term dyan is long meaning buy, ang short is meaning sell. So dito is sa spot is ang pwede nyo lang gawin is mag-long or mag-buy lang kayo, at kapag mag-take profit na kayo is i-close nyo na lang ang trade. Pero kapag nasa futures kayo, kahit kung sa taas na, pwede nyong i-short, meaning kapag bumaba yung presyo is magka-profit din kayo, kasi pwedeng mag-short sa futures. Dito kayo mag-short at saka dito nyo na i-close yung trade. Ang sa futures is either way, pwede kayong mag-long or mag-buy, pwede din kayo mag-short or mag-sell. Pero sa spot is one way lang, mag-buy lang or mag-long, at saka i-close nyo na ang trade kung naka-profit na kayo. So continue tayo mga boss. Dito, ito rin ang ginagamit na measurement tool. Ito siya. From here up to here is meron na kayong 2.49% profit. Later on malaman nyo kung paano ng profit mag-measure. Later on malalaman nyo kung magkano ang kita nyo sa sa particular na capital nyo. So ito, ang profit niya is 2.96%. For example, kapag ang ginagamit nyo na capital is 10,000 lang, so ito ang magiging profit nyo. 2.96% of 10,000 is equal to 296. Not bad na kung sa trading is less than hour lang, ito ang profit nyo is para sa akin is napaka okay ng kita. Kapag ito ang profit nyo ang trading nyo is less than lang ng 1 hour, is napaka okay na. Kasi kapag malaki ang capital nyo is magiging malaki din ang profit nyo. Pero sa Bitcoin is kasi sa Bitcoin is malaki ang price ng per coin nya, ang percentage ng profit nya is lang, konti lang. Is kapag ang capital nyo is konti, hindi masyadong malaki, is maliit din ang kita. Ito ang profit sa 2.96% of 10,000 is not bad na, kasi kapag in one day nakapang 5 trade kayo, so ang magiging profit nyo is one day is mga 1,000 plus. So para sa akin is napaka goods na. Pero sa actual trading, hindi lahat maka-trade ka ng 5 na sunod-sunod na profit. Kalimitan may loss ka, may profit, may loss, may profit. Depende sa strategy mo. That's why sinabi ko, ang trading kailangan talagang mag-research, kailangan talagang mag-study. Pero kapag malaki ang capital mo is malaki naman ang kita mo. Like for example, like for example 30,000 ang capital mo, so 296% of 3,000 is 888. So kung naka-trade ka at least 3 times na sunod-sunod, maganda ang trading mo, is kahit sa 2.96% lang is may 888 ka na times 3. So 888 times 3 is meron ka ng 2,664 sa capital mo na 30,000. Not bad na in one day. Ang iba pa nga hindi aabot ng one day kasi napakagaling na nilang mag-trade. So kailangan talagang mag-study sa strategy mo para magiging
profitable ka. At lastly, for example, kapag mas malaki ang capital mo, for example 50,000, in one trade lang sa 2.96% ng 50,000 mo is naka 1,480 ka na. So kung kapag ilagay natin, naka-trade ka ng kahit dalawang trade lang at saka kada trade mo is sinet mo sa 2.96 profit or 2.90 to 3% profit lang, for example sa 50,000 na capital mo, sa 2.96% of 50,000 equals to 1,480. So, for example, naka-trade ka ng 2 times, kahit 2 times lang, at sinet mo ang take profit mo sa either 2.90 to 3%, so 1,480 times 2, so meron ka ng 2,960. At saka kung maganda ang strategy mo, ang iba is kahit half day may profit na sila, so meron ka ng 2,960, not bad sa 50,000 na capital mo. Pero sa totoong trading is yung iba nag-trade sa mga altcoins, kasi yung sa altcoins is risky yun kontra sa Bitcoin, pero mas malaki ang kitaan kasi ang mga altcoins is kahit lang mga, for example dito, ito katulad nito altcoins to, kahit kunting movement lang ito, siya, kahit dito lang 13.82% na siya. So kapag ang ginamit mo is mga 25,000 lang, so ilagay natin 13.82%, 13.82% of 25,000 is ito na siya, 3,455 na sa isang trade mo lang yan. Depende sa strategy mo, depende sa trading style mo or strategy na gagamitin mo. For example, dito ka pumasok, kasi itong trend line niya na break niya, dito ka nakapasok, at saka nag-set ka ng, tingnan natin ang dito, kasi sa dito siya nagkaroon ng major resistance sa 1 hour time frame. So so click mo lang tong horizontal ray, dito mo lang siya hanapin, saan ba yun, horizontal ray, basta hanapin nyo lang dito kung saan yan, basta yung mga sa drawings is nandito lang yon. Ito dito horizontal ray, pwede nyong i-click yung star para malagay siya sa favorites, dito siya. So sa capital mo na 25,000, kung nakagain ka ng 13.82%, so ito nang magiging profit mo. At ang maganda is sa altcoins, mas mabilisan ang movement, hindi siya aabot ng even half day, hindi siya aabot, kasi tulad nito lang siya 1 hour, itong bar na to, kasi nakaset siya ng 1 hour. Kada bar nito is ang duration niya is 1 hour ito. 1 hour ang trading nito. Nandito yung timer niya, dito mo makita ang timer niya kung kailan siya matapos. For example nito is yung candle na to is matatapos siya sa within 3 minutes. Kapag maubos na ang oras nito, ibang candle na naman ang lalabas. Makita mo ito dito kung i-right click nandoon ito sa trading view, pero meron din sa meron din sa Binance. So dito i-right click mo lang dito, meron din sa Binance. Ito yung timer niya, 3 minutes and 22 seconds and 20 seconds. Right click mo lang at saka click mo lang yung settings, at saka dito mo dito countdown to bar close. Kung i-uncheck natin yan, hindi siya lalabas, pero kung i-check natin yan,
dito lalabas ng ano timer niya. So i-okay lang mo. I-okay mo lang. Dito for example dito naglagay tayo ng trend line kasi sa nakita mo dito is ano nag-consolidate na siya kahit nag-consolidate na ang price niya. For example dito ano siya, meron siyang ano descending triangle. So naglagay ka ng trend line dito is kapag na-break yung ano price, pwede ka nang bumili. For example dito nakabili ka dito at isinet mo yung ano take profit mo sa nearest resistance. So ang nearest resistance niya, maglagay tayo ng ano, lagay tayo ng horizontal ray. Ito yun. Nearest resistance niya is ito. Pwede rin dito. Pwede nyong i-take profit malapit dito. Pwede rin dito kasi ito ang ano mga major resistance niya sa 1 hour time frame. So for example dito at dito mo kasi napakalapit lang yung itong resistance nito, napakalapit lang dito. So pwede mo i-delete to at dito ka mag-set ng take profit mo sa ano sa dito sa 430. So ang kita mo is again gagamitin mo itong ano date and price range tool, iset mo sa dito. So ang dito sa 4.30. So ang magiging ano mo is higa muna, i-delete muna natin to kasi napaka ano date and price range tool, itong candle na to. So 8% to. So calculate natin 8% of 25,000 is 2,000 na. Hindi sa 25,000 mo, kung altcoins ang trade mo, hindi umabot ng 2 oras, meron ka ng ano 2,000. Kapag for example nakascalp ka ng kahit at least 3 times nito, so meron na kang ano, meron ka ng 6,000. Pero hindi lahat hindi lahat same ang price kasi for example dito ka nag-take profit ka dito, pwede ka namang mag-wait para mag-retest siya. Tulad nito, nag-retest siya malapit sa ano resistance, pwede kang mag-buy, sell, buy, sell. At ito ang tinatawag na swing trade at ang kanyang style is scalping. Depende sa ano strategy mo. Kaya nga sa sinabi ko kanina is mag-research ka ng mag-research kung para ma-develop ang trading strategy mo kung gusto kang kumita ng malaki dito sa ano crypto trading. Kahit ako gumawa ako ng video nito, hindi pa ako masyadong expert. At least meron na akong experience kung paano gawin. Nag-develop pa lang ako ng strategy ko kung saan ako mas magiging ano profitable. So continue tayo mga boss. Ito yung ano ito yung sinabi ko kanina na ano yung saan ka pwedeng mag-set ng stop loss at saka take profit. Ito yung tools na yon. Ito ang ano long position. For example dito, kung dito ka nakabili banda dito kasi nag-breakout siya sa ano trend line at dito mo isinet ang risk reward ratio mo is 1.74. So kung gusto mong ano 2:1 yung ratio mo, meaning ang 2:1 ratio is malugi ang pera mo, pero kung sa profit naman is 2 times yung, depende na yun sa iyo. At least napakita ko sa inyo kung paano gamitin ang stop loss at saka take profit. Pwede kayo kasi dito ang stop loss, ito ang ano stop loss at take profit tool. Ito yung tinatawag na long position. Pwede kayo at saka dito na set na yung stop loss nyo, lagyan nyo lang ng ano horizontal ray. Dito i-set nyo sa ano
app nyo or sa website kung saan kayo maglagay ng stop loss is set nyo lang na 3.80 at saka yung take profit nyo is set nyo is 4.37. So kapag delete muna natin to, kapag ito ang ginamit mo, so i-measure natin kung magkano ang profit mo kung dito kayo mag stop loss. I-measure muna natin yung stop loss nyo. Kung for example dito, kung ang price nya is hindi siya magtuloy at bumaba siya at maabot ang stop loss mo, so ito ang malulugi mo. Pwedeng malugi mo mga 4.78%. So kapag 25,000 ang ginamit mo at ang lugi mo is 4.78%, so ang pwede mong malugi sa trade na to is 1,195. Ito yung estimate na pwedeng mawala sa'yo. That's why sa golden rule of trading is invest only of what you can afford, or ang kapital yung pwedeng gamitin sa trading is yun lang kapital na pwedeng mawala sa'yo, pwedeng maubos, kasi yan ang basic rule of trading. Kahit mawala man yon is hindi ka masyadong maapektuhan kasi extra mo lang yon. That's why kapag nagsimula ka pa, kailangan ang gagamitin mong capital is yun lang maliit. For example, mga 3,000 to 5,000 at least pang practice mo lang yun kapag maubos yun. So hindi ka masyadong maapektuhan kasi hindi naman masyadong malaki. Pero kung gusto mong pababain pa yun, for example 2,000, pwede ring 2,000 ang gamitin mo. Pero kung 2,000 to 5,000 lang, hindi siya masyadong kung sa trading, kung BTC ang gagamitin mo, ilagay natin hindi masyadong malaki ang kita. For example 5,000 at saka for example ang kita mo is lang mga dito lang sa nakita nyo is kahit malayo na ang range, maliit lang ang kita kasi ang price ng Bitcoin kasi ito na $26,000 93, mas kumpara sa altcoin for example $4.21 lang or $4.20 lang, mag-fluctuate naman ito. Mas malaki ang kita kasi konting movement lang, mas mataas na ang percent niya. Hindi tulad nito, kahit mataas na ang movement niya, ang percent profit is 1.11% pa rin. So palagay natin kung sa 5,000 mo, yun 1.11. So lang ito lang yung kita mo, 55.5 pesos. That's why kasi ako may experience na ako sa trading. Ang kalimitang ginagamit ko, trade ko is yun talagang mga altcoins dito. Cream, ito yon, Acro USDT, MoveR, APT, sa mga altcoins lang kasi sa altcoins kasi ang kahit kunting movement, like for example dito sa Cream, kahit kunting movement lang sa price is napakalaki na ang percentage niya. For example dito at saka dito, you see 14.43% kaagad. That's why mas gusto ko talagang i-trade yung altcoins. Pero as what I've said earlier, mas recommended ko, I strongly recommend muna kung baguhan pa lang kayo, BTC muna or Bitcoin lang muna ang iti-trade nyo kasi mas safety itong Bitcoin kasi ang price niya hindi masyadong volatile. Pwede rin siyang magiging volatile pero mas kapag mag-down ang market, hindi tulad ng mga altcoins nga mas malaki ang gap ng niya. For example nito, dito ka nakabili and mas malaki ang gap or mas mabilis siyang mag-down. For example dito ka nakabili at dito yung price nag-close, so negative percent na ang lugi mo. So for example ginamit mo is 5,000,
For example, 76% of 5,000. So, 3,800 kaagad ang lugi mo. Mas madaling maubos ang pera mo kapag altcoins ang ginamit mo. Pero kung ma-experience ka na, hindi ka basta-basta papasok tulad nito. Yung opening pa lang is may pumasok na malaki ang ano nila, lugi. Kapag yan ang gagawin mo, siguradong matatalo or maubos or masusunog yung pera mo. Pero kung may strategy na ka tulad nito, kahit basic lang itong trend line ang gagamitin mo, maglagay ka ng mga trend line dito. For example dito, pwede rin dito maglagay ka ng box. Kasi dito is ano, nakita mo is may ano na siya, consolidation. So lagyan mo ng box dito. Ito yung resistance, maglagay ka ng box dito kasi ito yung resistance, support. Dito nauntog or nagbounce yung price at nagbalik siya pero hindi siya tumama sa support. So dito pag breakout nito, pwede ka nang bumili at pwede kang mag-set kung anong percentage ang gusto mong i-take profit. For example dito, kasi ito ang resistance nya, ito pwede kang maglagay ng line dito at saka mag-take profit ka dito ka na mag-take profit. So may 12.56% ka. So sa 5,000 mo, sa isang trade mo, 12.56% is 628 na. Not bad na. Not bad na kasi ang 628, merong experience ka na sa trading, masasabi ko nga na mas malaki ang kikitain mo. Pero hindi recommended na mag full time trading ka. Kung baguhan ka pa lang is i-part time mo lang to kasi mas ano ang trading kasi yan ang sinasabi nila na 90% of traders ang ano nalugi, only 10% lang ang ano profitable. Kasi yung 10% na yun is yun lang yung ano nag-research ng nag-research talaga ng nag-research, yan ang nag-study hard, parang ano ba parang sa yan talaga ang nagpursige na mag-research kung paano sila magiging profitable. Yung ano yung 90% is nadala lang sa hype, sinabi ng ano kaibigan niya na bumili kasi ano lilipad yung price, bumili naman at hindi siya tumingin or hindi siya nag-analyze sa indicators o sa price ba, na hindi siya nag-analyze na baka dito siya, for example dito, baka dito siya nakabili. So wala talaga, ubos, wala tang magagawa dyan. That's why you have to study hard when it comes to technical trading. So continue tayo mga boss. I hope na meron kayong natutunan kahit sa konting information na sinishare ko. I hope na meron kayong ano natutunan mga boss. Continue tayo. Ayan ang sinabi ko na, yung stop loss at saka take profit. At punta na tayo sa kung paano mag buy and sell. Dito na tayo. Okay, dito mga boss sa website, sa ilalim nito, for example dito sa ano Binance, saan yung Binance ko? Dito sa spot, dito kayo sa trade at sa spot, at ito yan na yon. Sa ilalim nito is dito ka na mag buy and sell. Dito ka mag buy at kung gusto mo nang ibenta yung price kasi naka-profit ka na, dito mo lang i-sell. I-set mo lang, for example ito, bibili ka dito sa total na, for example sa total ng capital mo meron kang $100. Kasi sa akin is ginamit ko na lahat, meron ng ano active na trades dito, yun wala pang natira dito. Pero kung meron kang $100 dito at saka gusto mong bumili, pwede kang mag-set ng either 25% sa $100 mo, 50 or 75, or pwedeng i-buy mo lahat yung $100 or yung 5,000 plus mo at saka dito ka mag-buy
i-click mo lang to. For example, kung naka-profit ka na, for example dito nakabili ka at dito meron ka ng profit dito, i-sell mo lang. Either pwede mo lang i-sell either 50% or 100% at i-sell mo lang dito, at tsaka mapunta na yon sa ano, yung sa wallet balance mo. Dito yun, dito makikita mo yung pera mo. Sa akin is ngayong araw is ang kita ko dito 362 pesos. Pwede pa itong mag-negative, pwede ding ano madagdagan, depende sa ano movement ng mga stocks na ito. Kasi for example dito ang profit ko dito as of now is 481. Dito naman sa Move R is 27, pero dito sa Acro USDT is 100 ang negative or lugi ko. Pero hindi ko muna i-close to kasi tingnan ko muna yung ano movement niya, tsaka na ako magbenta. For example dito gusto kong magbenta bandang dito, mag-set ako ng ano price. Dito naman sa yung Acro, dito yung Move RL USDT or Move R USDT pala. Move R USDT. At least may idea na kayo mga boss kung saan kung saan kayo mag-buy and sell dito sa Binance. Continue tayo mga boss. Dito. For example, dito yung ano, yung previous trades ko. Ito ang capital ko, $185. So, for example, BTC, as an example, para makita nyo, BTC muna ang binili ko. So dito mga boss, sa sinabi ko na kanina, dito nyo maset yung magano ang gagamitin yung capital, either 25% dito, 50, 75 or 100%. Pero dito is kundi lang ginamit ko para at least as an example lang. Ang ginamit ko dito is pwede naman kayong mag-set either limit or market. Yung market price is kung ano ang price niya, kung ano ang price niya ngayon, yun ang ma-hit. Pero kung limit price ang gamit nyo, iset mo lang kung ano ang price ang gusto nyong bilhin. For example 26,558, kung gusto nyong bibili sa 26, iset nyo lang dito yung 26,000 para maghintay muna kayo kung bababa pa yung price at saka mahit sa 26,000, saka siya ma-trigger yung at makabili kayo sa BTC sa kanyang price na 26,000. Sinet ko siya sa 26,500. Yan ang price ng BTC nga gusto kong bilhin, at ang gagamiton kong capital is mga 50% lang or 54. So ang gagamitin kong capital is 25% lang pala. Ito yon. Dito ko sinet kasi 25 ito percent, 50, 75 and 100 dito. So naglimit by order ako dito sa price na 26,500. Kasi hindi pa na-hit yung price natin, hindi pa na-trigger, mapupunta muna ito sa open orders. Ito ang total na babayaran ko, 49.82 USDT. At ito ang amount sa BTC, 0.00188, at sa price sa BTC na 26,500. Kapag ang price niya is bumaba pa at ma-hit na yung 26,500, tsaka na yon ma-trigger at mapupunta na siya sa order history. Sa order history ko, ito yung sa ibang trade ko, kasi ito sa SHIB, hindi ito sa Bitcoin. Dito pwede nyo lang i-cancel, kasi kung nagmamadali kayo at gusto nyong mag-buy sa market price, kung ano ang current price niya ngayon, kung gusto nyong bilhin kaagad, i-market price nyo na lang, pwede nyo lang i-cancel to. Confirm. Then i-switch nyo to market price. So sa market price is ang price niya ngayon is kung ano ang price niya ngayon. So yan ang matri-trigger or yan ang ma-hit.
ang gagamitin kong capital is 50 USDT lang from the 185 USDT na nasa available balance ko. Ito yon yung AVBL. Ito ang current price niya. At i-click ko na tong buy BTC. At ito ma-fill ka agad or ma-hit or ma-trigger ka agad kasi market price ang ginamit natin, hindi yung limit price. So mapupunta na ito sa order history ko. Ito yung active order ko ngayon or active trades. Wala na sa open orders kasi na-hit na siya. So sa trade history is dito na-hit yung order ko sa buy sa price na 26,558.86 USDT. Ito ang amount ng BTC 0.00188. Ito yung fee. Ito yung total na nabayaran ko. For example mga boss, kung yung price niya is umabot na dito at gusto nyong mag-take profit na or gusto nyo nang i-close yung trade para ma-secure na yung profit nyo na hindi mabawi sa market, is pwede nyo nang i-close ang trade. Sa pag-close ng trade is dito yon. Dito ka na mag-close ng trades. For example dito meron tayong 0.0018781 BTC yon. Itong amount, ito ang quantity ng BTC natin ngayon. Pwede nyo nang i-close ka agad at click nyo na lang tong up to dito 100% para ma-close na yung profit nyo, yung capital kasama na yung profit. So iset nyo lang na 100% at click sell BTC at saka na order na fill na yung order, sell order. Makikita nyo rin dito sa trade history dito na sell na siya sa price na 26,558.85 at ito yung total price. Itong total price hindi siya wala siyang profit kasi as an example pinakita ko lang kung paano mag-sell kung paano mag-sell dito sa Binance kapag nagka-profit na kayo. So dito lang mga boss, sana nakatulong tong video natin kung paano mag-register sa Binance as a beginners at paano rin mag-buy and sell ng crypto dito sa Binance as a beginners din. So sana nakatulong tong mga video mga boss, at kung gusto mong matuto pa ng mga crypto trading videos, kasi later on gagawa ako ng mga videos tips kung ano ang strategy na ginamit ko at kung paano ako nagka-profit dito sa yung mga crypto trading ko dito sa Binance. I-share ko lahat yung mga natutunan ko at yung mga execution ko at yung mga kunting profit ko dito sa Binance para malaman nyo din kung paano ginawa ko. At sana nakatulong tong video natin mga boss. For more videos like this, tips and tutorials sa crypto trading sa Binance, you can subscribe to my channel anytime, Wingbuds, at click nyo na lang yung notification bell also para updated kayo lagi sa mga bago kong uploads. Thanks for watching mga boss, and God bless. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.